Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Biyernes, mga nagasamblag sa karsada sa Molo, Ginpay Dalom sa clearing operations ng Iloilo City LGU. Madamo nga mga salakyan kag motorsiklo nga naga-on-road parking sa Molo, ginpang clamp, kag ginpang tikitan sang Iloilo City TTMO. Pila ka mga nasunugan sa Barangay San Pedro Molo, Ginsaysay, ang ila inagyan sang gulpyada nga nagdako ang suno. Pagpangawat sang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo sa nakapark nga salakyan sa Bacolod City, nahuli ka. Operasyon sa illegal drug trade sang ginaligar drug group nga Pahunaw Brothers, masangkad na suno sa kapulisan. Kag sikreto sang matahom nga isla sa San Carlos City kung nga kalabanan sang katigulangan nagalabot ang edad sa masobra 90 anyos, tukibunta. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, ako si Gertrude Charlatan. Mga nagasablag sa karsada sa Molo, ginpang kakas sang Iloilo City LGU. Mga salakyan nga naga-on-road parking, ginpang clamp, kag ginpang tikitan. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa Exclusive. Ginpangkarga sa truck ang mga kahas sang ilimnon, tangke sang LPG kag pulungkuan sang baligyan nga ini sa North Baluarte Molo, kadungan sa ginpatigayon nga clearing operation sang Iloilo City TTMO kag ASISU. Wala sang mahimo ang mga nagabantay bangod tanan nga nagasablag sa dalan ang ginpangkuha. Kutob sa mga tricycad, e-bike kag pasahero nga jeep nga nagapark sa dalan ang ginpang-clamp man kag ang mga tag-iya gintikitan. Ang duha ka e-bike ni RB ang wala makaluwas sa clearing team. Sunod sa iya ginbinin lang sini sa makadali ang e-bike kag nakibot na lang ini sang pagbalik nga naklamp na. Nag-park lang kami na dasig, ma'am. Siyempre, tig-sugat ba sa kabataan. After that, kwaon mo na. Wala man kadugay da, ma'am. Nagalalain naman ang mga tag-iya sang pila ka mga establishmento nga apektado. Sunod sa Iloilo City TTMO, makapila na kabeses nga ginsaway ang mga residente kag motorista nga hawanan ang dalanon apang madamo sa gihapon ang pasaway. Lakip sa ginaugtasan ang mga vulcanizing shop nga wala sang parkingan ang mga customer. Another stern warning ina nga hindi nila pag ubrahon ang dalan no nga maiga-obstruct tungod sa ilang negosyo. Kutob sa mga naglapas sa ordinansang paggamultahan sang 2,000 pesos sa on-road parking kag clamping. Duha lang ka barangay ang gin-operate sang TTMO kag ASISU diri sa Boulevard kag San Juan Molo nga may pinakamadamo nga obstruksyon sa dalan kag naga-illegal parking ang wala pa madala. Sunod naman sa Iloilo City TTMO may masunod pa nga mga clearing operation nga patigayonon ang syudad gani nag-aapela ini sa kooperasyon sa mga barangay. Ang mga nakumpiska nga pagkabutang ang ipahamtang sa impounding area sa daan nga opisina sang DPWH ICDO. Upod kay Hans Desierto, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga kapuso, pila ka mga nasunugan sa San Pedro Molo, emosyonal nga gindumdum ang ilan ng eksperyensya sa sunog kahapon. Pila ka mga pamilya nagakuha sang kusog sa ila hugot nga pagtuo. Si John Sala nakatutok live sa Molo 1 Elementary School sa Iloilo City. John? Jerd, padayon subong ang pag-aabot sa mga buli gikan sa nagkalain-lain yung mga pribado nga individual, organisasyon kag mga kompanya para sa 48 tanan ka mga pamilya nga nahalitan sang sunog nga nagluntad sa Barangay San Pedro Molo. Diri sa Molo 1 Elementary School, padayon subong ang tagtaganay sang relief goods. Mabudlay ang pagkinahanglan batunon. Suno kay Manang Melrose ang nadangtan sa ila balay matapos nagluntad ang sunog kahapon sang udto. Naabuman ang balay sa iya magulang nga bago lang kuntani na human matapos ang pila ka tuig nga pagpatukod sini. Gabi man nga paningwa sa mga wala. Hindi lang man kami bisan sila di pag Manila tanan di ka ginpang pundar bla. Sa pagpanilo naman ni Manong Romel sa ila balay nga naupos man sa sunog, nakit-an sini ang titulo sang iya duta sa probinsya. Apang ang savings sini para kuntani sa tuition sang iya bata ang wala gid masalbar. Asa na bala sa pila mo katuig nga ginpundar nga pitik sintas lang by minutes. Why na?
Sa daymanang Melrose kag Manong Romel, ang duwalang sa 48 ka mga pamilya na halitan sang sunog. Temporaryo sila nga nagatener sa evacuation center sa Molo 1 Elementary School. Pati ang moske nga ini, wala man nakaluwas. Si Abdul Aziz, nga tumandok sang Marawi, nagapanawagan sa mga kasubong sini nga Muslim nga buligan sila sa pagpatukod liwat sa ila moske. Napakasakit sa loob na ganitong nangyari, lalo na dito sa moske namin. Masakit sa amin lahat. Nagakabalaka si Abdul Aziz upod ang Muslim community kung sa diin sila masimba. Ilabi na nga sa isa ka adlaw, 5 ka beses sila kung magpangamuyo. Ginakabig naman nga milagros ang pamilya Cordova ang pagkasalbar sa sunog sa mga imahin sang santo sa ila altar. Nasunog ang ila pader, apang wala gid nahalita ng ila mga santos. Pagsaysay ni Manang Cecilia, ang imahin nila sang Black Nazarene ang ila ginpulot lang matapos ginhaboy sang kasilingan. Inipakuno ang posibleng nagsalbar sa ila. Nasunog na ang dingding, pero ang santo sarap pa ya Japon. Butsilingon, gingabayan niya gid kami. Amo man naguro reson ang lason sa mga tao guro nga kinahanglan gid pagtuo sa Ginoo. Isa sa ginatutukan sa BFP nga rason sang sunog ang palyado nga linya sang kuryente. Electrical in nature, sir. Kagulat naman nga nakasaot ang iba niya possibility, sir, nga may intentional, sir. Kumana nagkuha na kami evidence, sir, para masigurado. Gintinguan sa news team mako ang bahin sang pamilyang ginatudlo ginhalinan sang kalayo apang nagpaiway na nga maghatag sang pahayag. Nagdangat naman sa malapit 4 million pesos ang halit nga gidbilin sang sunog. Jer, suno sa mga nasunugan, nagapanguna nila ang kinahanglan subong among mga financial assistance kag construction materials para liwat na makapatukod sa ilang mga balay. Jer? Maramugin nga salamat sa update, Kapuso John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kapila ka lugar sa Western Visayas, manging kaupod ta si Adrian Prieto. Si Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamog nga salamat. Jers, nakapark ang salakyan sa bahay sa barangay Villamonte sa Bacolod City, ginkawatan sang duha ka suspect nga sakay sa motorsiklo. Pagpangawat na huli ka. Nakatutok kay Eileen Pedreso. Makita sa video nga ini ang nakapark nga pula nga salakyan sa tubang sa isa ka laundry shop sa barangay Villamonte, Bacolod City. Makita man ang pagpanaog sang driver sa salakyan nga may dala nga basket sa mga lalabhan nga iya gindulong sa sulod sang laundry shop. Mati-unti-on, naglabay ang duha ka lalaki nga nakasakay sa puti nga motor kang ginbuksan ang salakyan sang driver. Wala gid naguna-una ang biktima nga ginaukay nagali sa mga kawatan ang iyang mga gamit sa sulod sang salakyan. Ang nabiktima nga driver, kagawad pa mismo sang barangay nga aminado nga kumpiyansa sa lugar, rason nga wala na sinigin lock ang salakyan. Nang kay damo ga park, ga hazard lang ko. Githink na ko mo ko ila ko ordi, galing kay mbay ko baladasig lang man kay mabili lang kuya laguan. Pagsulod ko sa sigdasig lang gid, mga 23 seconds naglabay na ang motor. Nataban sa mga sospek ang bag nga may unod nga 40,000 pesos nga kwarta. Sunod sa kapulisan, ang ini nga sa isang modus sa mga kawatan ang patiming-timing lang. So, ini sa mga persona nagalibot ni sila sa Bacolod kay nagakuha na sa opportunity sa mga possible victim nila. Wala pa natungod ang mga sospek apang bangod sa nakuha nga kopya sa CCTV na trace ang motor nga gingamit kag may anay na record sa kapulisan nga gingamit sa pagpangawat. Panugyan sa kapulisan, ibutang sa siguro ang gamit kag hindi maghatag kumpiyansa sa mga kawatan nga nagahulat lang sang oportunidad. Upod Gerwel Manggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas. Mga kapuso, operasyon sa Pahunaw Brothers Drug Group na Bukaran matapos ang pagpatay kay CJ Gapol sa barangay Taal Molo. Grupo may mga koneksyon sa dalagko nga personalidad sa New Bilibid Prison sunod sa kapulisan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Hindi lango-lango nga grupo ang Pahunaw Brothers suno sa Molo PNP. Apisar nga di pa makabig nga kasubong sila sang sadto anay o dikta kag prebendido drug groups. Amat-amat na sila nga dagadako ilabi na sa distrito sang Molo. Suno sa hepe sang Molo PNP yara subong sa presuan na 3 ka mga miyembro sang Pahunaw Brothers. Ulihin nga nadakpan sa mag-ululutod si Rubar nga ugangan sang sospek sa pagpatay kay CJ Gapol nga si RK Magbanwa. Apang nagasige-sige sa gihapon ng ila operasyon. Isa sa mga ginatudlo kabahin sang grupo si RK. Konektado man kuno ang pamilya Pahunaw sa mga dalagko nga grupo sa New Bilibid Prison. Magulutod ini nga ang duha ka magulang at subong sa New Bilibid Prison may katungkulan sila sa pangkat
pangkat ang tawag sa grupo sang mga high valued profile nga inmates dito. Apang suno sa Iloy ni RK, madugay na nga wala sang koneksyon ng iya bata sa pamilya Pahunaw. Ang ila na sir, aligasyon na lang na nila, sir. Amo na nga ginpalikaw ko bata ko, sir, wala na ganin aga-kontak sa pamilya sang iya nga sa ang asawa, sir. Bukas naman ang kapulisan sa plano sang pamilya nga ipaidalom liwat sa medical examination si RK, agod mapamatudan nga wala nila inigin kastigo. Matandaan niya ginpahayag ni Elizabeth nga ginkastigo sa kapulisan ng iya anak. Bangod sini, desidido ang pamilya magbanwa nga pasakaan sang kaso ang arresting officers. Based sa iya statement, gi-torture, ang iya bata for 6 hours. Do you think mabuhi ang isa ka tao kung i-torture sang 6 hours? Sino gid ang may pangutok nga tao ang makahambal nga hindi kaya kung gi-torture na iya bata dapat wala na napatay na nasubong. Ginarespeto naman sang ICPO ang plano sang pamilya. Bukas man sila sa kung anuman ang luyag sang pamilya nga legal action. Kahapon ginpasaka na ang kaso nga murder bato kay RK Magbanwa sa minor de edad nga si alias Makoy kag sa wala paghinhingadlan nga riding in tandem suspects. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. One Western Visayas. Kapuso lagaw ta, matahom nga isla sa San Carlos City, probinsya sa Negros Occidental, kung sa diin ang makatigulangan nagalapod sa edad nga 100 anyos, lagawan ta kaupod kay Aileen Pedreso. Preska nga hangin, matino nga tubig, kag simple nga pagpangabuhi sa mga residente. Pila lang ini sa imong maeksperiensyahan sa pagbisita sa isa sa mga paborito nga tourist destinations sa San Carlos City sa Negros Occidental, ang Sipaway Island. Halin sa port sa San Carlos City, sakay sa bangka, 15 minutos ang biyahe patabok sa isla. Agud naman maprotektahan ang marine life nga ginapabugal sa mga turista, mayara sa community-based ecotourism program. Ang marine life na to din, protected area naman sa dire, giprotektahan na gyud sa mga tao. Gikuan sila, gitraining sila how to protect sa environment nato o sa mga kuan dire sa dagat. Magluwas sa marine life, ginaatipan man ng mga senior citizen nga residente sa lugar. Isang Sipaway sa mga ginakabig nga blue zone, bangod kalabanan sa mga residente nagalabot sa edad nga 80 anyos pataas. Kasumong na lang nanday Lolo Martin kag Lola Antonia Undoy nga edad 99 kag 105 years old. Isa kuno sa mga sikreto sang mag-asawa. Utan, alagbati, tangkong, labas man ko, maninda man ko sa merkado. Si Lolo Martin, sa edad nga 99 years old, nagapanglaba kag nagaagwada pa sang tubig. Magtubig, magkahoy. Gusto mong kautan na yun, ano mong kaya to? Sa Barangay Ermita naman, nag-i-star ang 95 years old nga si Nanay Preciosa. Ang paglihok-lihok lang, gusto dumang trabaho. Layo man sa kabuhi nga nandan sa mga taga-syudad. Ang importante sunod sa mga residente, malinong ang isla kag padayon nga nagaumuan. Upod Garuel Bangoy, Aileen Pedreso. One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, nagahilaing nga pose sa Altachera Village sa Barangay Echanova Haro, ginakahangawan sa mga nagalabay sa dalan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Sa sulod sang ginabulobanta isa na kabulan, amo sini ang sitwasyon sang isa ka poste sa bahin sang Altachera Village sa Barangay MV Echanova Haro. Ang ini nga sitwasyon nagatugas ang peligro hindi lang sa mga motorista nga nagalabay kundi sa mga pumuluyo man nga base magabot ang tion nga sila ang matumbahan sini. Tama ka delikado kay hilay na tapos tukudan lang nila sang tao. Bangod ginakabig nga hazard, gintukuran na lang gani sa mga taga Bureau of Fire Protection 6 sa ang poste. Bangod daw nagalala na ang paghilay sini. Sang nagligad nga semana, ginpakikangutan sang ehensya ang More Power Iloilo para mahibaloan kung ilang poste. According sa More Power, ila man daw pakadtuan sang ilang personnel diri para i-check. Ginklaro naman sang More Power Iloilo nga hindi ila ang poste sang ginpakadtuan sa ila line team kahapon. Napahibalo na nila sa group chat upod sa iban nga utilities ang problema.
Ang alam ko is that na-report na rin ito doon sa grupo na for verification din ng mga telcos kung kaninong poste yon. Samtang sininga hapon, ginpadulungan na sa mga representante sa isa ka telecommunications company ang poste kag ginkuha. Wala pa napahayag kung saan islan ang poste. Kim Salinas, One Western Visayas. Mga puso sa Negros Occidental naman, isa sa mga bangkay nga napatay sa nagluntad ng enkwentro sa banwasang Candoni na kilalaan na. 6 ka bangkay nga wala mag-claim sa ilang mga himata, ginpalubong na sa LGU. Sa Inin Pedreso nakatutok. Wala pa sa gihapon nakilalaan ang 6 sa 7 ka miyembro sa New People's Army nga napatay sa nagluntad nga enkwentro sa barangay Gatuslao sa banwasang Candoni kahapon sang kaagahon. Bawod sini, ginpalubong na kay ina ang mga bangkay sa Candoni Public Cemetery. As of today, mga report sila do something na may arap pag-isyampo dito resistance if emergency man may mag-claim, so natural yata gina siya namon sa iya mga pamilya, but if wala sa family nga mag-claim, ilubong ito sila namon. Gin-claim naman sa iyahimata ang isa sa mga napatay nga ginkilala kay Jonel Saroa Anisito, 29 anyos, sa barangay Kamansi, Kamangkalan City. Sa ginpatigay nga clearing operation, na-recover sa encounter site ang 4 kagalon sa gasolina nga ginapalag-iyahan sa NPA. Maalis ba apat na container po yun? Yun po ko ang kanay para magaban sa yung purpose. Ginsabat naman sa militar ang pila ka aligasyon nga hindi inkwentro ang natabo. Amo na normal lang na reaction nila every time yung mayara kita encounter, i-deny na nila dayon, di ba? Para discredit ang ato na tropa. Wala pa sa opisyal nga pahayagang NPA sa kamatayon sa ila kaupdanan. Upod kay Ruel Bangoy, Aileen Pedreso, One Western Visayas. Patay ang isa ka lalaki matapos ginlampusan sang tubo sa iya man lang magulang sa poblasyon Alimudian, Iloilo kahapon. Puno sang dugo ang lawas ng 73 anyos nga si Marcelino Andoloy Alonzaga sang nasapuan nini sa sulod sang Ilabalay. Sunod sa Alimudian Police, nag-report sa police station ang magulang sang biktima nga si Primo Andoloy Alonzaga, 78 anyos. Ginaligar sini nga ginbuno siya sa iya manghod gani iya ini ginlampusan. Nagagwa sa investigasyon nga madugay na nga nag-aaway ang duha bangod sa agaway sang balay. Nag-inita na yung mga ini kahapon bangod sa bill sa kuryente. Detained na ang suspect sa Alimudian Police Station. Ginahulat na lang ang desisyon sa ilang mga himata kung ini ang pagkakasuhan. Bill nila nga wala mabayran nga nagsulta sa pagganong gin-cut off sang elektrong ila kuryente. So nagbaay sila sa aligasyon niya sini sang suspect nga ginbuno siya sang iyang manghod sang kutsilyo. Naigo siya kamot. Mga puso sa Bacolod City naman, 2 ka persona patay, 3 pilason. Lakip ang suspect sa insidente sang pagpangbuno. Bangod sa ginapahayag matunog nga karaoke. Garing balita nga itong gintutukan. Nagselebrar ang pamilya Orita sang kadlawan sa isa ka miyembro sang ila pamilya nga nagtaliwan diri sa Purok Florenceville sa barangay Panukoy, Bacolod City. Kabahin sa pagselebrar ang pagkanta-kanta ukon karaoke. Apang sunod sa kapulisan, hinaling nga nagsinggitan ng kasilingan nga si Marcelo Rojo kaginsaway ang pamilya nga pahinayon ang tuman katunog nga sound. Ang atong suspect, 67 years old, nagahuran guro sir. Amo na nga ginsaway niya, ang kainayon. Nakati past 10 naman sir. Bangod na kainom na, ginsulong sang maghimata ang kasilingan, apang sila pa ang nabuna ni Rojo. Gintantuan nila ang ato yung suspect sa panimanay nila. Ginsulod. Dito nagkuhan ang pagbuno sa mga biktima sir. Ginsulod ni nga atong suspect sa ilang balay. Dead on arrival sa ospital si Richard Orita, 49 anyos, matapos makaagom sa mga pilas sa pagkabuno sa dughan. Patay man ang pakaisa sini nga si Rolando Pigalio nga may pilas naman sa tiyan. Pilason man ang mga bata ni Richard nga sanday Richie Orita, 27 anyos, at si Richelle Orita, 29 anyos, nga upod sini nga nagsulong sa balay sang sospek. Aminado ang pamilya nga dugay na sila nga may konflikto sa sospek bangod sa matunog nga sound. Daw may pagkasuya nga pagkatawo. Pareho kami na nga may sound, sir. Tapos, kung siya ang magpa-music, gahipos kami. Tapos, kung kami ang magpa-music, galingin ang ulo ya. Nagdumot na sa samon, sir, na labuan sa blang may saman sa
Napasakaan na sa kasong double murder ang suspect nga ginabulong pa matapos nakaaguman sa mga pilas. Ginapanugin na sa kapulisan ang publiko nga likawan ang tuman katunog na sound agon hindi makadistorbo sa palibot. Kung maka-istorbo na to sa aton nga isig kapareyo, insindiron naman sir ang mayara man niya gusto nga magpauway na. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga kapuso, wala sang malain nga tiyempo nga magaluntan subong sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Kag manami nga tiyempo ang ginalauman subong nga weekend sa bilog nga pungsod. Hangin amihan ang nagaapekto sa extreme northern Luzon samtang easterly sa nagaluntad sa nabiling nga bahin sa pungsod. Ang amihan ang mabugnaw nga hangin halin sa Siberia ukon mainland China. Samtang easterlies naman ang mainit kag mapaang nga hangin halin sa dagat Pasipiko. Sa datos ng Metro Weather, may tsansa sang lapta-laptang nga ulan sa Aklan, Capiz, Iloilo kag Negros provinces. Posible man ang ulan sa nabiling nga bahin sa pungsod bangod sa thunderstorms. Mga puso, walang ihapon sa identity ang kapulisan sa bangkay nga nasapuan sa seawall sa bayan ng Bradco Port, Bacolod City sa nagligad nga semana. Suno pa sa kapulisan, may dugang nga pamilya nga nagpadulo sa morgue apang negatibo gihapon o kung hindi ang biktimang ilahimata nga gindeklara nga missing. Nauna na gipahayag sa otoridad nga may mga saksi na sila nga nakaistorya apang hindi pa subong klaro ang dalagan sa investigasyon. Posible nga ipalubong na lang bangkay kung may paidalob na sa autopsy. We even reach out na sa mga parplang municipalities under sa NOPO. Siguro within this week or next week kung okay naman lang kag dawala na gid nga may naka-identify basi ma-decide na lang kita nga ipa-autopsy ang bangkay. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Mangin kabayo sang leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakanting ang posisyon sa GMA Network. Sa mga interesado nga aplikante, pwede ka mo magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga unconsolidated nga PUJ makabig nga kolorum sa pagtakop sa consolidation sa November 29 suno sa LTFRB 6. Pila ka kooperatiba nagaantos bangod sang atrasado nga implementasyon sang PUVMP. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Ginhatagan ang mga unconsolidated public utility vehicle operators sang tion nga makasulod sa transport cooperatives o corporations sa idalom sang Public Transport Modernization Program. Sa tion nga magtakop ang consolidation sa November 29, makabig na mga ini nga kolorum suno sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board 6. Kaya kung hindi ka kapakonsolidate, ang legally, ang status ng ibang salakyan, kolorum. So kung kolorum ka, dapat may operations. Pero ang may authorities na LTO, hindi kami. Nagpahayag naman ang pila ka kooperatiba nga nagaantos na sila bangod sang dako nga kapierdihan tungod sang atrasado nga implementasyon sang modernization program. Dali po kung uno nato na rin sa gobyerno nato, no? Nabinigit sa DOTR, no? Kaya may sige extension, pila ka-extension, alimba na siyang 2022, extend, hasta subuang nga 2024 na, sige mangyapon. Panawagan sang grupo sa LTO6 nga pangdakpon ang unconsolidated PUJs sa tion nga magtakop ang consolidation period. Sa Transport Summit sa nagligad nga semana, ginanunsyo ni LTFRB Chairman Attorney Chofilo Guadis III nga magasapol ini sa LTO kag PNP angot sa dakpanay sang kolorum nga PUJs. Gintinguan naman sang news team nga ma-interview si LTO6 Regional Director Gaudioso Hedospan apang wala ini nagasabat sa tawag. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.
Mga puso, balik na buwas ang may exciting hinampang sa NCAA Season 100 Men's Basketball Tournament. Sa siningat yon, ang kahigayunan na nga makasulod sa finals ang handom sang mga team. Alas 11 sang aga ang first game sa Cuneta Astrodome, Pasay City. Magingkwentrohan na ang number 1 seed nga Mapua Cardinals kag ang number 4 nga LPU Pirates. May twice to beat advantage ang Cardinals, gani isa lang kadaog ang ilang kinahanglan para makaabante. Magasambuwa naman alas 12:30 sa hapon ang number 2 seed nga Binil Blazers kag number 3 seed nga defending champion nga San Beda Red Lions. May twice to beat advantage man ang Blazers. Pananglitan magdaog ang Pirates kag Red Lions, may patigayon pa nga do or die games. Malantaw ang hinampang sa Heart of Asia kag sa live streaming sa GMA Sports PH pati man sa NCAA Philippines social media pages. Pananglitan matigayon, hindi na pwede sa social media ang mga nagaedad 15 anyos panubo sa pungsod Australia. Ini matapos ginfile ang hagna kaangot sa sininga plano sa parlamento sa pungsod. May ginaproponer man nga multa sa social media platforms kung may magluntad nga breach nga nagalabot sa $32 million. Kaangot sa hagna, plano sang gobyerno nga magpatigayon sang trial sang age verification system nga magalakip sa biometrics o kon government identification. Sa naglikan nga tuig, may kasubong man sininga proposal sa pungsod France para sa wala pa nakalabot sa 15 anyos ang edad. Apang inianalikawan pinaagi sa parental consent. Liwat naman nga nagbuga sang kasubong sang fountain nga lava kag aso ang isa ka bulkan sa Iceland sa ikanapulo nga tion sa sulod sang 3 ka tuig. Suno sa Meteorological Office ng Iceland, ang paglupok sang bulkan nga nahamtang sa Reykjanes Peninsula ang nagresulta sa paglitik sang duta nga naglaba sang 3 ka kilometro nga gintugas ang magma. Ang paglupok sang bulkan ang wala naman nagtugas ang sablag sa air traffic ukon sa mga infrastruktura. Mga kapuso, mini zoo themed nga kalanaan sa Iloilo City patok sa mga Ilonggo. Nagkalain-lain nga exotic kag wild animals makitaan. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Makalilingaw nga tigre, malaba nga mga manog, kag nagkalain-lain nga wild kag exotic nga sapat. Ini ang kasami makita lang sa mga zoo kag kagulangan. Apang, hindi mo na kinahanglan magpalayo-layo pa mga kapuso. Bangod ang ini nga mga sapat, ang makitaan mo na sa isa kakalanaan sa Haro, Iloilo City. Isa sa ginabantayan diri ang mga pagwa sang Bengal tiger nga si Zeus. Sigurado, ma-amaze ka sa ginakabig first tiger sa Iloilo City. Si John, nagbantay gid kag napawaw, bangod first time sini nga makakita personal sang matuod-tuod nga tigre. First time na makapalapit nga mo nang kalapit. Paborito manabi ka bata ko ka mga animals bala. May photo booth man sa kalanan nga mahimo ka makapapicture sa non-venomous kag safe ka manog upod sa imo mga abyan. Mga kapuso, ini ang sahi sang albino Burmese python. Nagabugat ini sang 35 kilos kag nagalaba sang 12 feet. Isa ini sa ginakalingawan sang mga Ilonggos diri sa isa ka restaurant sa Iloilo City. Ang ini nga mga chikiting halin sa Gimaras, game na game kag wala nagpakita sang kahadlok. It's not venomous and I like snakes. I had a good time because some snakes are not venomous, but some do. But I'm not scared of snakes. Makitaan man diri ang nagkalain-lain nga species sang isda. Malingaw man ang mata mo sa madamo nga size sang pispis, reptiles kag amphibians. Ang ini nga tema, ang ideya sang isa ka Ilonggo animal lover. Luyag sini nga ma-share man sa mga Ilonggo ang love sini sa exotic animals. Ang mga family, madala nila di ilang kabataan, apo, and mismo ang mga senior naton kaka-amaze. Nagpasalig si Rene ang tag sa kasapat ang may permit halin sa Department of Environment and Natural Resources kag may nagakaigo nga inventory. Upod Kirumel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.
Pas lang kuya magpa-picture sa dako nga manoga. Mga kapuso, 33 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kagibaloon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.